Sumunod siya palabas ng bahay, kung saan ipinaalala ng kanyang ama ang kahalagahan ng pagtutugma ng paghinga sa daloy ng mana, na parang puso o baga lamang. Ang mana core ay isa ring bahagi ng katawan na dapat pangalagaan. Bagamat tila mahirap unawain ang mga tagubilin, sinubukan ni Arthur na sundan ito habang sinimulan nilang mag-ensayo sa espada. Tulad ng inaasahan, hindi siya pinapahinga ni Reynolds hanggat hindi niya nagagawa ng tama ang ipinapagawa. Sa kabila ng pagod at inis, nagsiksik si Arthur ng lakas at gumamit ng buong puwersa sa kanyang huling pag-atake, na siyang nagpatibag sa mismong espada ng kanyang ama. Namangha si Reynolds, ngunit sa huli, pinayagan niyang bumalik si Arthur sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng matinding pagsasanay, nanatiling determinado si Arthur na maintindihan ang lihim ng mana. Natutunan niya na ang lakas ng isang mahika ay nakabatay sa kulay ng mana core, na nagsisimula bilang itim dahil sa halo ng dugo at iba pang dumi sa katawan. Sa paglipas ng panahon habang nalilinis ang mga dumi, nagbabago ang kulay nito mula itim, nagiging pula, kahel, dilaw, pilak, at sa huli, puti. Ang bawat yugto ay may tatlong antas, madilim, solid, at maliwanag. Habang lumiliwanag ang mana core, lalong tumataas ang dalisay na enerhiya at lakas nito. Lalong nahumaling si Arthur sa pag-aaral ng prosesong ito. Kaya ginugugol niya ang maraming oras sa pagme-meditate upang mapalakas pa ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, madalas na napuputol ang kanyang konsentrasyon tuwing tinatawag siya ng kanyang ina para kumain, na labis niyang ikinainis. Habang kumakain silang pamilya isang gabi, abala si Arthur sa pag-iisip ng kanyang susunod na hakbang sa pag-aaral, habang maingay na nagkukwentuhan ang kanyang mga magulang. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, iminungkahi ni Reynolds kay Alice na oras na upang humanap ng isang tunay na guro para kay Arthur, isang bihasang mentor na makakatulong sa kanyang mabilis na pag-unlad. Alam nilang pareho na, sa kabila ng kanyang murang edad, si Arthur ay may pambihirang potensyal na hindi maaaring baliwalain. Sa desisyong ito, magsisimula na ang panibagong yugto ng paglalakbay ni Arthur patungo sa pagiging isang ganap na mandirigma. At dito nagtatapos ang Chapter 5, The Beginning After the End. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam.